Isabel was just an ordinary student living her life without a care in the world. That was until she met someone who made her fear death. Ezekiel, another ordinary student, accidentally bumped into Isabel one day. They suddenly felt an undeniable chemistry between them. As fate would have it, they kept running into each other in stores, on the street, and in other unexpected places. Ano pa naman yan, kuya? Hindi ka pa marunong tumingin sa dinadaanan mo? Sorry, miss. Di kita nakita. Mga lalaki ba naman? Bulag ba siya? Narinig ko naman sa songit na naman. Nak, Isabel, bumili ka nga doon ng toyo at suka sa tindahan. Kumuha ka ng pera sa pitaka ko. Sige po, Nay. Pabili po. Ano po sa'yo? Di ba ikaw yung nakabangga sa akin? Uy, ikaw pala yan? Oo, ako to. Bakit may problema ka? Wala naman. Sungit mo talaga. Che, pabili nga toyo at suka. Sakli mo. Ito nang bumalik dito. Ma! Ma, ito na po! Ma, oh. Salamat, Nak. Sige po. Ma, alis mo na po ako. Magpapahangin lang. Pwede po ba magsali sa inyo? Sige! Every breath you take. Bye mga friends, uwi na ako. Hala! Sumidlat! Hay! Ang malas naman! Bakit ngayon pa talaga umulan? Wala pa naman akong dalang payo. You want me to take you home? So you want to take me home? Sure. Thank you for dropping me off, Azzy. You're welcome. Oh, and by the way, may I get your callback number? Sure. Here you go. You're welcome. Bye. Doc, kumusta na po yung kondisyon ko? May nakita na po ba kayong donor? Pasensya ka na pero malala talaga yung kondisyon mo eh. Wala pa rin compatible na donor. May ilang buwan ka nang natitira pero kung susertihin ka naman ay pwede kang tumagal ng 1 taon. Okay po, Doc. As time passed, Isabel started to develop feelings for Ezekiel, so she decided to avoid him because of her heart condition.
Pabili. Eventually, Isabel started to warm up to Ezekiel. She began to like Ezekiel more despite her heart condition. And whenever they were together, she forgot about her condition. After 6 months of courting, Isabel finally said yes to Ezekiel. Sino itong bisita muna? Maupo muna kayo. Okay po. Ma, si Ezekiel nga po pala boyfriend ko. Ano na? May boyfriend ka na? Pero kung dyan ka talaga sa sayanak, ay handa akong tanggapin si Ezekiel. Basta Ezekiel, wag na wag mo lang talagang sasaktan at paluluhain ang anak ko. Kung paluluhain mo siya at sasaktan, ako talaga ang makakalaban mo. Opo, tita. Pangako ko po yan. Dok, kamusta na po ang anak ko? Malakas ang pagkakauntog ng kanyang ulo kaya't nag-resulta ito ng brain dead at pagkamatay ng kanyang utak. Isensya na pero talaga siyang pagkakamagising pa. Ngunit magalit pa rin po ang mga lamang loob ng iyong anak. Pwede po itong pagigis mga nangangailangan nito. May kilala po akong matagal na naghahanap ng heart donor at nung tinas ko po ang puso nilang dalawa, compatible po ito. Pero nasa iyo pa rin po yung desisyon kung gusto mong ibigay ang puso ng anak niya. Sige po, Dok. Pag-iisipan ko po muna. Tatawagin ko lang po kayo. Sige, ma'am. Iwan ko po muna kayo. Sige po. Ma'am, excuse me po. Dok, bakit po kayo napatawag? May magandang balita kami para sa'yo, Isabel. Hinahanap na kaming compatible na heart donor. Pwede kang pumunta dito bukas para makausap mo yung magulang niya. Yes! Sige po, Dok. Pupunta na po ako dyan bukas. Hi, salamat. May nakita na talang donor. Mas makakasama ko na ng matagal si Azzy. Hello po, Doc. Sino po yung compatible ko na heart donor? Sophia, nasa loob yung nanay niya ngayon. Pwede mo siyang kausapin patungkol sa kung idodonate ba talaga ang puso ng anak niya. Sige po, Doc. Sino ka? Ako po si Isabel. Ako po yung naghahanap ng heart donor. Sa tagal-tagal po namin paghahanap ng heart donor, yung anak niyo lang po talaga yung compatible. Sige, hindi ko ipagdadamot ang puso ng aking anak. Dahil alam kong kailangan mo din ito. Sabi din kasi ng doktor na wala na pag-asa magising pa ang aking anak. Sige po, maraming salamat. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Binigyan niyo po ako ulit ng pag-asang mabuhay. Dok, pumayag po yung magulang ni Sofia. At maraming salamat po kasi sa tagal-tagal ng panahon na nagkahanap tayo ng heart donor, na dyan ka po palagi handang tumulong sa akin. Wala ka naman.
Uy, sino itong napatawag? Uy, anak ko pala. Hello, nak? Oh, bakit ka napatawag, nak? Ma! Ma, may nahanap na po kaming heart donor. May nakita na kayong heart donor, nak? Uy, magandang balita yan. Pumunta ka po agad dito sa ospital. Kausapin mo po si Doc at yung parent ng heart donor po. Sige, nak. Pupunta na ako ng hospital. Kakausapin ko yung nanay na magdodonate. Nak! Uy, ma, dito ka na pala. Mabuti naman na kapag nakita na tayong heart donor, kitagal natin itong hinintay. Asan sila na? Para mapasalamatan ka sila ang personal. Nandun po sila, ma. Tara, ma. Hello po. Ako po si Irish, the mother of Isabel, the one you're donating your daughter's heart with. Ako nga pala si Marie, nanay ni Sofia. Ngunit, kung hindi niyo pa ikasasawa ang tanong ko, bakit niyo po ibibigay ang puso ng anak niyo? Tumama ng malakas ang ulo ng anak ko sa upuan. Nagsanhi ito ng pagkamatay ng kanyang ito. Sabi din kasi ng doktor na wala na din pag-asa magising pa ang aking anak. Kaya't ibibigay ko na lang ang puso ng aking anak sa iyong anak dahil kinakailangan niya din ito. Pasensya na kung naging ganyan ang anak mo. Ngunit maraming salamat dahil pinili mong ibigay ang puso ng anak mo sa anak ko. Walang anuman po. Maraming salamat po ulit. Mauna na po ako. Sige. May I take your order, ma'am and sir? Chicken lang po. Samasin lang po. Sige po, kami ang itap na po. Magandang umaga po, ma'am. Ba't po kayo napalito? Dok, pasensya na po. Ngunit hindi ko po maitutuloy na ibibigay ang puso ng anak ko para kay Isabel. Dahil masakit pa rin sa akin ang pangyayaring iyon. Ha? Sige po, respetuhin ko na lang ang desisyon mo. Hindi naman kita mapipigilan kasi ikaw ang nanay ni Sofia. Hello, Isabel. May malungkot akong balita para sa'yo. Pasensya ka na pero hindi raw matutuloy ang pagdodonate ng puso ni Sofia. Sabi ng nanay niya. Ha? Ano, Dok? Pero kung yan na talaga ang desisyon ng magulang ng donor, wala na po talaga tayong magagawa dyan. Sige po, Dok. Hi! Kung saan may pag-asa ako, mawawala na naman. Hindi ko na talaga makakasama na matagal si Azzy. Makarating sa akin ang desisyon mo. Ayaw mo na ba talagang ibigay ang puso ng anak mo sa anak ko? Ito na lamang ang natatanging paraan upang mabuhay ang anak ko. Anak, ginawa ko na talagang lahat para mapapayag ang nanay ni Sofia. Ngunit ayaw niya talaga ituloy ang pagdodonate ng puso ng anak niya. Okay lang yun, Ma. Hindi natin siya mapipilit. Anak niya din kasi yun eh. Ano ba si Isabel? Bakit? Anong meron sa kanya? Narinig ko may ilang buwan daw siyang matira para mabuhay o di kaya mga linggo. Talaga ba? Kawawa naman siya. Ano kawawa? Ibagay mo sa kanila. Uy, naito ka pala, anak. Ma, may sasabihin po ako. Ano yun, ah? Tungkol pa sa kondisyon ko. May narinig po ako, Ma.
Pinag-uusapan po nila ako. Sabi po nila, bagay lang daw po itong kondisyon ko sa akin. Huwag mo na lang silang pansinin, nak. Ang mahalaga ay masaya ka ngayon. Tsaka, nak, palala na ang palala ang kondisyon mo. Kaya mo pa ba magpagaling, nak? Bata ka pa lang ay nahihirapan ka na. Ayaw kita na nahihirapan, nak. Ma, ayoko na talaga magpagaling. Hirap na ako, ma. Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo, nak? Ayaw mo na ba talagang lumaban at magpagaling? Ngunit, nak, may isang pinagsisisihan lang talaga ako kung bakit hindi kita nabigyan ng oras nung panahong kinakailangan mo ako. Opo, ma. Hirap na po talaga ako. Tsaka, sayang lang talaga, ma. Gusto ko pa naman kayong makasama ni Azzy. Gusto ko rin maranasan magtrabaho, lumabas kasama ang aking mga kaibigan at ikasal. Wala na talaga tayong magagawa, ma. Dahil ganito na talaga ang nangyari eh. After days passed, Isabel decided to hang out with Ezekiel. Sa, what do you think our future will be in 10 years? Do you think we'll still be together? Sa, Do you want a dog? Hindi. Gusto mo ba talaga na aso? As they were having fun, they didn't expect that the big disaster was coming. Ezekiel was so devastated after Isabel's passing, but he knew he had to let her go. Pumikit na